Habang inaatid po sa huling hantungan si Pope Francis kahapon, nagdaos ng espesyal na misa ang mga simbahan sa iba't ibang panig ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Ilang oras bago ang libing ni Pope Francis sa Italy, pinuno ng mga deboto ang Quiapo Church sa Maynila para ipagdasal ang kaluluwa ng Santo Papa. Si Father Paul Gungon na naging tagahawak ng Biblia na magmisa ang Santo Papa noon sa Quirino Grandstand, inalala ang iniwang aral ni Pope Francis. I bring the humility, I bring yung tinuro niya during that time, yung compassion and mercy, and really to be with the people. Kasi si Pope Francis, he's really a Pope for the people. Sa Cubao Cathedral, maagang nagsidatingan ng ilang deboto para magtirik ng kandila para sa Santo Papa. Ang mag-asawang sina Butch at Teresa, na 25 taon ng deboto ng simbahan, ilang beses pang pinagdasal ang paggaling ni Pope Francis bago siya sumakabilang buhay. Sinabi sa akin, namatay na nga daw si Pope, which we did not expect. Kasi ang alam ko, nagre-recover na siya. So after nun, talagang syempre nakakalungkot, di ba? Kasi ako personally, yung mga sa lahat ng Pope, he's a people's Pope. Ano siya, down to earth, naalis niya yung mga, which a real Pope should be. Nagdaos ang simbahan ng pagrorosaryo bago magkaroon ng live telecast sa libing ni Pope Francis. Nang maidala na siya sa huling hantungan, isang espesyal na misa rin ang inialay para sa People's Pope. Sa Antipolo Cathedral na minsang pinadalhan ng Golden Rose ng Santo Papa, alas 11 pa lang ng umaga ay nagsimula na ang espesyal na misa. Dumayo pa mula sa malalayong lugar ang ilang dumalong deboto. Sa Tacloban City sa Leyte kung saan bumisita ang Santo Papa noong 2015, sama-samang nagdalamhati ang mga deboto sa buong Eastern Visayas. Hindi ininda ng daang-daang mananampalataya ang init, makiisa lang sa misa ng pasasalamat para kay Lolo Kiko. Sabay-sabay din nilang pinanood via live telecast ang kanyang libing. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.